Pero bago po tayo dumako sa ating po mga issue at mga may init na balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Sa isang bayan sa probinsya, may isang maliit at lumang simbahan na tila nakalimutan na ng panahon. Ang kisame nito ay may lumang kahoy at ang mga upo ay may mga gasgas na tanda ng paglipas ng panahon. Isa sa mga pinakanatatanging bahagi ng simbahan ay ang malaking stained glass window sa altar. Isang luma, makulay, ngunit basag-basag ng salamin. Sa tuwing may misa, mapapansin ng mga tao ang mga bitak sa salamin. May ilang miyembro ng parish council ang nagsusulong ng palitan na ito dahil sira-sira na at pangit ng tingnan. Nag-ambaga na sila at naganap ng mas modernong disenyo na ipapalit. Isang linggo bago ang planong pagpapalit, may dumalaw na bisitang pari. Siya'y tahimik na naupo sa likod ng simbahan. Sa kalagitnaan ng misa, biglang tumama ang sinag ng araw sa basag at kupas na stained glass window. At sa loob ng simbahan, sumabog ang makukulay na sinag ng araw. Pula, asul, dilaw, luntian, na tila ba isang obra maestrang inilipat sa mga pader ng simbahan. Lahat ay namangha, tahimik, parang may milagro. Parang naramdaman ng bawat isa ang presensya ng Diyos sa simpleng liwanag na iyon. Matapos ang misa, lumapit ang bisitang pari sa mga tagapamahala at sinabing, "Alam ninyo, sa tagal kong naglilingkod sa iba't ibang simbahan, ngayon lang ako muling naantig sa ganitong paraan. Huwag ninyong alisin ang salamin. Hindi kailangan maging perpekto para magbigay ng liwanag." Napaisip naman ang tagapamahala at doon din ay nagbago ang kanilang naunang plano. Mula noon, hindi na pinalitan ng stained glass window. Sa halip, nilinis ito. Hindi para itago ang lamat, kundi para mas luminaw pa ang liwanag na dumaraan sa bawat bitak nito. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga po ng Wednesday? Tayong lahat mga kanyusik ay may bitak din sa ating buhay. May mga pagkakamali, may sakit sa nakaraan, may mga bagay na pinagsisisihan natin. Minsan gusto nating itago yon kasi feeling natin kapag hindi tayo buo o perpekto, wala na po tayong silbi. Pero ang maganda kay Lord, iba siya tumingin. Hindi niya tinitingnan ang lamat natin bilang kapintasan. Sa halip, ginagamit niya po yan para magpakita ng ganda at liwanag. Ang mga bitak na naranasan natin, yan po yung kumubog sa atin. Marami po tayong natutunan sa lahat ng mga naranasan nating pagkabigo at mga pagsubok. Ang mga bitak sa ating buhay ay patunay na nalampasan natin ang mga unos na dumaan sa ating buhay. Ang mga bitak na yan ang mas lalo pang nagpapakulay sa ating buhay. Parang yung basag lang na stained glass sa simbahan, di po ba? Yung sa kwento natin. Akala ng iba wala nang silbi. Pero nung tinamaan ng liwanag, doon lumabas yung tunay na ganda. Ganun din po tayo. Sa mga bitak natin, doon pumapasok ang liwanag ng Diyos. At sa pamagitan po ng liwanag na yon, nakakabless din po tayo ng ibang tao. Ang dating kahinaan ay nagiging inspirasyon
At ang dating sugat kapag hinayaan nating hilumin ng Panginoon ay nagiging kwento po ng pagbangon na pwede din po nating makapagpagaan sa dinadala ng iba. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6 to 7, "For God who said, 'Let light shine out of darkness,' made this light shine in our hearts. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.